Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Metro Manila, binabayo ng walang tigil na pag-ulan. Maraming lugar, baha na. Mas maraming klase, suspendido ngayon. Opisyal ng LTFRB, nainis sa ingay ng mga kampi sa Grab at Uber. Umano'y pulis, nanutok ng baril at pinagmumura ang magkapatid na pedestrian. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo, driver ng motorsiklo tumilapon matapos bumangga sa nakatigil na sasakyan. First international flight mula Cagayan North International Airport ilulunsad. Ano ang kaibahan ng una at pangalawang sona ni Pangulong Duterte? Alamin. Bakit nakakaranas ng balisawsaw? Alamin. Mga transgender pinagbawalang sumali sa US Armed Forces. Mateo Guidicelli, iwas pusoy sa balitang ikakasal na sila ni Sara Geronimo ngayong taon. Lolit Solis nasakta ng husto sa pag-aalipusta ng umano'y fan ni Chris Aquino. Visayas at Mindanao at sa buong mundo, samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw nitong ituloy ang peace talks sa makakaliwang grupo, nagsagawa ang DZRH News Television ng isang live poll para malaman kung anong opinyon ng publiko tungkol sa desisyon ni Pangulong Duterte. Kung ano ang resulta ng live polls, narito, panoorin natin. Mga netizen, pabor sa pagkalas ng pamahalaan sa peace talks. Kahapon, nagsagawa ang DZRH News Television ng live poll sa tanong na kung ikaw ang tatanungin, tama ba ang naging desisyon ni Pangulong Duterte na itigil na ang peace talks sa NPA? Narito ang pulso ng bayan. Samantala, para naman sa ating ongoing live poll, ito po yung ating katanungan. Kanino dapat ituloy-tuloy ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas? At yan, makikita nyo po sa inyong screen ang... ba't kalahati lang? Dapat po. Pakita natin ulit yung pinaka-latest score kung ilan ang nagsasabi na dapat sa China patuloy makipagkaibigan ng Pilipinas at kung ilan ang nagsasabing dapat sa Amerika at Russia. Pwede pa ba? Kaya pa ba? Okay. Pero pwede nyo pa rin puntahan yan at makisali sa aming live polls at makialam sa mga issue ng lipunan. At ika ko nga, vote wisely. Nagising ba kayo sa malakas na ulan kagabi? Magdamag na inulan ang Metro Manila kagabi hanggang kaninang madaling araw. At maging ngayon ay makakaranas pa rin ng pabugso-bugsong pag-ulan sa buong bansa. Kung ano-ano mga lugar na matinding hinagupit ng bagyong Goryo. Alamin po natin sa report ni RH 48 Sheila Idubas.
Binayo ng halos walang tigil na pagulan ng Metro Manila at mga kalapit na lugar mula pa kagabi. Batay sa advisory ng Pag-asa, asahan sa araw na ito ang malakas na pagulan sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, lalawigan ng Mindoro at Palawan, epekto ng habagat na maaring magresulta ng flash floods at landslides. Lumakas ang pagulan dakong madaling araw kanina at hanggang sa rush hour, dahilan para maapektuhan ng husto ang mga commuter at pedestrian. Nakaalerto sa monitoring ng kaganapan lalo na sa mababang lugar ang mga disaster response team ng mga local government units. Sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela areas, marami ng mabababang lugar ang binaha kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ilan sa local government units sa Kamanava ay nagkasana ng contingency plan sakaling kailanganin ang maglikas ng mga residente sa mabababang lugar. May napabalita na rin pagbaha sa mabababang lugar sa Maynila, Marikina, Taguig, Mandaluyong at kahit sa southern metro areas. Gaya ng inaasahan, matinding perwisyo ang inabot ng mga commuter at pedestrian na pahirapang mag-abang at sumakay ng mga pampublikong sasakyan lalo na kapag malakas ang ulan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga estudyante, ilan mga paaralan ang maagang nagsuspinde. Maaga yung iba ng klase ngayong araw dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kung ano ang mga paaralan na nagkansela ng klase. Ito yung listahan. Alamin natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. Mas maraming pamahalang lokal sa Metro Manila at mga katabing lugar ang nagdeklara ngayon ng walang klase bunga ng halos walang tigil na pag-ulan. Dahil pa rin ito sa nararanasang mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Goryo na nagresulta sa mga pagbaha. Ang mga walang pasok all levels, private at public schools ay ang mga sumusunod: Manila, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Pateros, Malabon, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Caloocan, Antipolo Rizal, Taytay Rizal, Cainta Rizal, Maykawayan Bulacan, Marilao Bulacan, Sasmuan Pampanga, San Fernando Pampanga, San Pedro Laguna, Olongapo, Zambales, Navotas at Cavite. At mula preschool hanggang senior high school, ang Valenzuela City, San Mateo Rizal, Rodriguez Rizal, Angono Rizal. At sa universities, Arellano University, pamantasan ng lungsod ng Valenzuela, Valenzuela City Polytechnic University, Manila Taytana University at Philippine College of Criminology. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, alamin muna natin ang update kay Bagyong Goryo. Lalo pa nga bang lalakas ang Bagyong Goryo o magsisimula na itong humina at makakagala na ako o tayong lahat ngayong weekend. Alamin natin ang latest weather situation mula sa Panahon TV. Ihatid sa atin yan ni Amor La Rosa. Amor? Hindi man tatama sa lupa, pinalalakas pa rin ng Bagyong Goryo ang hanging habagat o southwest monsoon. Kaya naman madaling araw pa lang, grabe na ang buhos ng ulan. Magpapatuloy kaya ito buong araw? Silipin natin sa forecast ng Pag-asa. Umiiral pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo na huling namataan sa layong 595 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora o katumbas yan ng 625 kilometers east of Tuguegarao City sa Cagayan. Kumpara kagabi, ngayon mas malakas na ang bagyo. Taglayan lakas ng hangin nasa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman ng 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. Patuloy itong pinalalakas ang hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot ng monsoon rains sa Metro Manila, regions of Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, ganun din sa mga probinsya ng Mindoro at Palawan. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog naman ang mararanasan sa Visayas, ganun din sa regions ng Cagayan Valley, Bicol, pati na rin sa mga probinsya ng Marinduque at Romblon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms naman ang nag-iintay para sa mga nasa Mindanao.
Sa patuloy na pag-iral ng Bagyong Goryo at ng Hanging Habagat, silipin natin ang magiging epekto nito sa mga piling lungsod ng ating bansa. Narito ang forecast para sa mga susunod na oras. Sa mga residente ng Cabanatuan, Nueva Ecija, Calapan, Mindoro at Kalayaan Group of Islands, magiging maulan ang panahon ngayong araw. Same weather condition ang dapat paghandaan sa Dumaguete at Rojas Capiz. Pero kung ikaw naman ay taga Katbalogan o Tagbilaran, manatili na lang sa inyong bahay kung wala ka namang importanteng lakad dahil mararanasan din ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Generally, fair weather condition naman ang mararanasan sa Surigao del Norte, General Santos City at Dipolog. Magpapakita si Haring Araw kaya ang temperatura posibleng pumalo ng 33 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, mag-ingat po. Huwag pong umabuso sa kapangyarihan. Kayo ba ay pulis o may posisyon sa pamahalaan o sa isang kumpanya? Tandaan, maging humble po tayo at huwag gamitin ang inyong kapangyarihan upang makapaglamang o kaya ay manakot ng mga mas nakakaliit po sa inyo. At huwag gayahin ang nagpakilalang... ito. Nagpakilalang pulis na yan. Nagyabang pa gamit ang kanyang service arm. Ano ba ang ginawa ng pulis na to? Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Nag-angas at nanutok pa ng baril ang isang matanda na nagpakilalang pulis sa magkapatid na naglalakad lamang sa tabi ng kalsada para sana sumakay ng jeep sa Malibay, Pasay City. Ayon sa isang Ralph Davens Altea, mismong nag-upload at ang nakaalitan ng umano'y pulis na kinilala sa pangalang Taytayon, naglalakad lang umano siya at ang kanyang kapatid upang sumakay sana ng jeep nang bigla na lamang ilang beses na businahan ni Taytayon ang mga ito upang tumabi, na agad namang sinunod ng magkapatid. Ngunit sa halip na dumaan na lamang, tumabi pa ang sasakyan sa magkapatid upang tanungin lamang kung may problema ang mga ito na tila ba naghahamon ng away. Hindi pa nakontento, bumaba pa ng sasakyan ang matandang pulis, bit-bit na ang kanyang baril upang itutok at ipanakot sa magkapatid. At bigla na lamang itinulak ang kapatid ni Ralph. Dahil dito, agad na pinatakbo ni Ralph ang kanyang kapatid upang humingi ng tulong habang siya ay patuloy na nakikipagdiskusyon sa matanda matapos na mura-murahin siya nito. Kaya naman bilang depensa at ebidensya, agad na kinuha ni Ralph ang kanyang cellphone upang makuna ng video ang pagmamalabis sa kapangyarihan ni Taytayon at upang mamukaan din ito. Dahil sa matinding pagtatalo, bumaba na rin ang asawa ng pulis, ngunit sa halip na pigilan ng asawa, nakisali pa ito at sinabihan pa si Ralph na umano'y siya ang nagsimula ng away at hinila pa umano ang kanyang buhok. Napakita mo kaming baril? Paano mo? Ano? Yung kotse niya, no? Tinulak niya yung kapatid ko. Ha? Tinulak niya yung kapatid ko, tapos binunutan kaming baril. Ano? Ano? Hindi kita bubunutan ng dali, pakilala ka. Sisikat ka, tanga. Ano? Nangyari mo? Ilang taon ka na, ha? 16. Ano? Tawagin mo, pulis! Talaga. Tara. Ba't ka alis? Di ba hintayin pa yung pulis? Mandalang kayo ng konti, tapos Yan, pinagtatanggol mo yung asawa mo kasi binunutan kaming barel. Ayon naman sa mga nakakakilala kay Taytayon, kilala umano ang naturang pulis sa ganitong pag-uugali at marami na umanong insidenteng tulad nito ang nai-record na sa pangalan ni Taytayon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Maraming lugar sa Metro Manila ang mabilis na binaha matapos ang walang tigil na pag-ulan simula pa kagabi. Kung ano-ano ang mga lugar na binaha at kung ano na ba ang sitwasyon sa mga lansangan, alamin po natin ngayon yan mula kay RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy, sa Maynila ay bahang-baha, tapos may mga basura. Baka makita natin si Mayor, nag-aakot ng basura. Hindi, malalim. Walang bangka. Walang bangka. Isa lang ba? Meron lang isa, yung gawa sa fiber na dinistribute sa mga barangay, yung ginagamit na bangka, isa lang. Pagka pwede maglakot ng basura, si Mayor dito, habang binabaha, umaagos yung napakalalim na baha sa Arapapa, kasabay ng natambak na basura, Dennis, ang tindi, styrofoam, plastic, lahat, sapatos, lahat ng basura, umapaw dito sa creek ng Arapapa, boundary to ng Caloocan at Maynila. Lalim kanina, pero sa mga truck, kahit kanina, kahit sa mga bus, hindi passable. Pero ngayon, passable na dahil tumila na yung napakalakas. Pero kanina, bago mag-alas 12, nag-zero visibility. Kasi galing ako ng Arapapa, binagtas ko, hindi ka kasi pwedeng dumaan sa binida. Ang gagawin naman, ginagawa ng motorista ngayon, dumadaan sila sa Eproas. Kung galing kayo ng Caloocan, Second Avenue, dadakay ng kakala kayo Second Avenue. Tapos, kakaliwa kayo ng Eproas. Para dire-diretso yung pagtumbok nun, ang kanto ng Arapapa at Eproas, kakanan kayo. Tapos, pagdating sa may Limay, kakaliwa kayo, dire-diretso kayo sa may Hermosa. Yung Manugit. Pagkatapos ng Manugit, Dennis, pwede mo nang bagtasin yung Jose Abad Santos. Pero kanina, talagang zero visibility sa lakas ng ulan. Pero ngayon, tumila na. Tumila na yung malakas na pag-ulan. Pero yung baha ay hindi pa rin passable itong baha sa Arapapa sa mga maliliit na sakyan. Kanina, nagtulong-tulong yung MMDA na yung mga tumatawid kasi kung sasakay ka ng LRT, Dennis, Arapapa, Avenida, sakay ka ng LRT. Kung papunta ka ng Baclaran, pero malapit lang ilalakarin mo, hindi ka rin makakapaglakad. Ang ginawa kasi baha. Ang ginawa ng mga residente rito, kumuha ng silya. Tapos yung bawat babae, halimbawa yung babae, ay pwede kang buhati ng dalawang lalaki. Para, binubuhat nila. Magkano? Pagka maganda, sexy, Dennis, libre. Libre. Pero pagka medyo mataba, tapos magaspang pa yung balat, magkano? 200. Mahalang bayan. Mahalang bayan. Ang bihira. Pero kung papunta ka naman mula papunta ka ng Monumento, Muñoz, kailangan mong sumakay ng bangka. Sa isang bangka, pwede kasya yung 10 tao. Tapos yung yung umaalalay, siguro nasa 4 sila. 4 na tao, mga taga-barangay para makatawid sa kabilang istasyon ng LRT sa may Arapapa, yung papunta ka naman ng Caloocan. Yan ang sitwasyon kanina. Tapos yung mga nakamotorsiklo, hirap na rin. Yung iba talagang isinulo yung kanilang motor. Pero pagdating ng mga halos ilang metro lamang ang layo, tumirik na yung motor. Marami din mga sasakyan tumirik, yung maliliit na sasakyan, mga kotse tumirik. Ang ginawa ng mga taga rito, meron na nagtutulak. Mahal nga lang ang tulak, mahal nga lang. Kasi pagka papunta ka ng Caloocan, mula dito sa may Arapapa, malakas yung agos sa Dennis Pagka kotse, siyempre, medyo mataas din, saka mataas yung bayad. Kasi malakas yung alon. Malakas yung alon. Pero yung iba, nabibigay. Yung iba naman, kahit na magkano lang, okay lang sa mga nagtutulak. Dahil sa yun ang hanap buhay na kapag baha dito sa may Arapapa, ginagawang hanap buhay yung pagtutulak ng mga sakyan dito sa nabanggit na lugar. Yung Kuya Boy, gusto kong yung Lagos Nilad, puno ba yan? Yung Lagos Nilad,
binagtas ko yung Abad Santos Kararating ko lang dito sa may bandang likuran ng City Hall. Sa bandang likuran ng City Hall. Pero Manong, yung Lagos Nilad ba? Puno? Yung Lagos hindi na, no? Lagos yan ang Nilad, gusto hindi na ng ba? swimming pool. Hindi na, no? Hindi na po, sir. Okay, hindi na pala ba? Okay. Mula nung nagawa to, dati kasi binato na puno nung Undoy. Oo. Pero ngayon, mula nung nalinis na yung drainage, saka yun sa may recto, Quezon Boulevard, di ba? Napuno rin dati yun. Yes. Hindi na binabaha ngayon. Yung kagandahan doon. Very good. Medyo magaling yung engineer ng kaya yun, talagang kinuha lahat yung basurang nakabara. Doon sa pinaka-drainage ditong Lagos Nilad. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Boy Gonzales, sa 29 naglilingkod sa pagbabalita. Live, nagbabalita mula sa Maynila si RH29, Boy Gonzales. Uber at Grab, 2% lang ng commuting public. Nagpahayag ng bahagyang pagkainis ang board member ng LTFRB dahil sa umano'y paggawa ng ingay ng mga Uber at Grab drivers sa social media, gayong 2% o minorya lang naman daw umano ng commuting public ang gumagamit nito. Kung ano ang mga binitiwang salita ng LTFRB board member, alamin po natin sa report ni RH 48, Sheila Idubas. Umalma na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa sobrang ingay ng kampanya ng Transport Network Services o TNVS sa social media. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, mistulang pinipressure sila ng netizens na kampi sa Grab at Uber para mapabilis ang pag-aproba sa accreditation ng mga driver ng Uber at Grab. Paliwanag ni Lizada, kung tutuusin ay 2% lang o minorya lang naman ng commuting public ang mga sumasakay sa Grab at Uber, pero sobrang ingay nila sa social media. Nanindigan naman si Lizada na hindi sila magpapadala sa pressure ng mga netizen na pabor sa TNVS. Una rito, umani na ng pagbatikos ang pahayag ni Lizada nang i-anunsyong pagpasok pa lang umano ng bagong administrasyon ay wala na ang record at accreditation papers ng Uber at Grab. Ibinintang ni Lizada kay dating LTFRB Executive Director Roberto Cabrera ang sisi na dapat na nag-iingat ng mga papeles ng TNVS pero nang tanungin ay itinangging nasa kanya ang mga nasabing papeles. Sa ngayon, may 42,000 na sasakyan sa ilalim ng Grab at Uber pero 15,400 lang ang may kumpletong papeles para legal na mamasada. Para sa MBC Network News, RH 44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito na naman, Oplan Galugad ikinasa sa NBP. Nagkasa ng sorpresang Oplan Galugad sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa New Bilibid Prison kanina pong itong madaling araw. Kung ano ang mga na-recover ng mga otoridad sa naganap na raid, alamin natin sa report ni RH 48 Sheila Idubas. Sorpresang binisita at ininspeksyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang New Bilibid Prison kaninang madaling araw. Pinalabas sa kulungan at pinag-formation sa quadrangle ang lahat ng preso habang ginalugad naman ng mga pulis at iba pang otoridad ang mga selda. Sa kalagitnaan ng inspeksyon, iniutos ni Aguirre na ilipat ang tinatawag na Bilibid 17 sa maximum security compound mula sa medium security. Pinusasan at tinakpan ang muka ng Bilibid 17 at isinakay sa isang van ng PNP NCRPO para dalhin sa maximum security compound. Mula pasado alas 4 ng umaga ay masusing ininspeksyon ng otoridad ang mga selda at kabilang sa mga nakuha ang mga cellphone, aircon unit at iba pang kontrabando sa loob at may kubol din na iniutos ni Aguirre na buwagin. Ginawa ni na Aguirre at De La Rosa ang biglang
biglang inspeksyon sa Bilibid kasunod ng expose mismo ni Pangulong Duterte na bumalik na naman ang droga sa Munti. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Tungkol pa rin sa Bilibid 17. Bilibid 17 ba to? 19. 17 na lang ba? Inilipat ng SELDA. Muli na namang inilipat ng SELDA ang tinaguriang Bilibid 17 matapos umugong ang mga balitang muli na namang nabuhay ang operasyon ng iligal na droga sa loob ng Munti, kung saan inilipat ang Bilibid 17 at kung ano na ang update sa sorpresang Oplan Galugad ng PNP. Alamin natin sa report ni RH27 Noche Cacas. Naibalik na sa loob ng maximum security compound ang tinaguriang Bilibid 17 mula sa medium security. Sakay ng kulay puting poster ng NCRPO kanina ang naturang inmate na nakahubad at nakatalukbong na orange na t-shirt ang kanilang mukha at nakaposas. Ito ang kinumpirma sa atin ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre nang makausap natin kanina. Ayon kay Aguirre, ito ay sa kabila ng kanyang kautusan na unang dinedma umano ng nag-resign na Bucor Director General na si Benjamin de los Santos. Ayon pa kay Aguirre, nagbalik ang operasyon ng droga sa loob ng medium security camp at katunayan niya, nagtatayuan na naman ng kubol sa loob kaya agad niyang iniutos ang paglilipat. Dagdag pa ni Aguirre, habang wala pang napipisil na hahawak bilang direktor ng Bucor, sinabi niya sa atin na temporarily siya muna ang administrator ng Bureau of Correction. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang galugad ng bawat selda nitong medium at maximum security compound kasama ang mga tauhan ng PDEA at PNP staff na nagsasagawa ng galugad. Kasama ni Secretary Aguirre si Chief PNP Bato de la Rosa kanina na nangunguna sa galugad. Pinalabas sa kanilang mga selda ang mga inmates kaya basang-basa kanina sa ulan itong mga nasabing preso. Mula dito sa lungsod ng Muntinlupa, yan ang DCRH News, RH27 na tikakas naglilingkod sa pagbabalik. NPA kumita ng bilyon-bilyon. Kumikita umano ng bilyon-bilyon ang New People's Army dahil sa pangingikil. Kung ano ang bataya ng Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana sa impormasyong ito, alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Kumikita umano ang New People's Army ng 1.2 billion taon-taon sa extortion activities. Ito ang ibinulgar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kanyang pagdalo sa Management Association of the Philippines General Membership Meeting sa Makati City. Sa impormasyon ni Lorenzana, ang 1.2 bilyong kita ng NPA ay revolutionary tax ng mga negosyante sa Agusan, Surigao, Davao at South Cotabato. Sinabi ng kalihim na nalulungkot siya dahil habang patuloy ang pakikipag-usap ng gobyerno sa NDF ay tuloy-tuloy naman ang mga rebelde sa pangingikil at pag-atake sa puwersa ng gobyerno. Dahil dito, inirekomenda ni Lorenzana sa Pangulong Duterte na itigil na ang peace talks sa makakaliwang grupo dahil sa dami ng mga ginagawang paglabag ng mga ito. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, usapang kasalan naman ito. Matteo Gudicelli, iwas pusoy sa balitang ikakasal na sila ni Sara Geronimo ngayong taon yan. Magbabalita si RH43, si Rocky. Hindi
inamin ngunit hindi rin itinanggi ni Mateo Guidicelli ang balitang lumabas sa isang tabloid newspaper na nakatakda na silang magpakasal ngayong taon ni Sara Geronimo. Sa balitang lumabas sa Bandera newspaper, nakasaad dito na dapat sana ay may kakausaping wedding coordinator ang dalawa para sa tinatawag na mga ito na big day ngayong taon. Sa interview kay Mateo, paiwas na sinagot nito ang tanong ng isang reporter kung ano ang may ko-comment niya sa nasabing balita na lumabas. Sa halip na diretsong sagutin, sinabi ni Mateo ang mga katagang, sa movie, nood na lang tayo. Kung saan ang tinutukoy nitong movie ay ang Finally Found Someone na pinagbibidahan ni Sara at John Lloyd Cruz. Nang orirati ng movie press, hindi ko alam ang isinagot ni Mateo at mga katagang, tingnan natin, ang init nga eh. Sabay sabi nito ng, don't know, I don't know. Ngunit inamin nito na okay ang kanilang relasyon ngayon ni Sara. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo, driver ng motorsiklo tumilapon matapos bumangga sa nakatigil na sasakyan. First international flight mula Cagayan North International Airport ilulunsad. Ano ang kaibahan ng una at pangalawang sona ni Pangulong Duterte? Alamin. Bakit nakakaranas ng balisaw-saw? Alamin. Mga transgender pinagbawalang sumali sa US Armed Forces. Lolit Solis nasakta ng husto sa pag-aalipusta ng umano'y fan ni Chris Aquino. Detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its mini sweepstakes special draws. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique. It's your toothpaste at your price. PCS. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Bibiro
marunong maging nurse. Dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Tuloy ang mga balita sa NBC Network News. Always keep your distance at tandaang huwag magmamadali sa pagmamaneho. Yan ay kung ayaw ninyong mapadali rin ang inyong buhay. Tulad na lamang ng driver at angkas nito, nakalunos-lunos ang sinapit na matapos na bumangga sa isang sasakyan na nakatigil sa tabi ng kalsada. Ano bang nangyari at sino nga ba ang may talagang kasalanan sa aksidente ito? Alamin natin, panoorin mabuti sa report ni RH44 Viendacles. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang rider matapos na tumilapon sa malayong bahagi ng highway. Sa kuhang video ng dashcam, makikita na may isang puting sasakyan na nakatigil sa tabi ng kalsada na tila ba nasiraan dahil sa nakabukas ang hazard signal lights nito. Dahil dito, mabagal na umiwas sa naturang sasakyan ang motoristang kumukuha ng video. Ngunit bago pa man ito sumubok na lampasan ang sasakyan, isang humaharurot na motorsiklo ang bigla na lamang sumulpot sa kanang bahagi nito at malakas na bumangga sa nasira ang sasakyan. Dahil sa malakas na impact, tumilapon sa malayong distansya ang driver ng motorsiklo habang humampas naman sa nakabukas na trunk ang angkas nito at agad na bumagsak sa simento. Nayupi ang likurang bahagi ng sasakyan at bahagyang naitulak pa una ito habang nagkalasa naman ang ilang bahagi ng motorsiklo at halos mayupi din dahil sa lakas ng impact. Bagamat kapwa nakasuot ng helmet ang dalawa, hindi malinaw kung kapwa ba nakasurvive ang mga ito. Para sa NBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. O ito, good news po ito sa mga mahiling mag-travel. Ilulunsad na ng pamahalaan ang first international flight mula sa Cagayan North International Airport. Kung ano-ano mga flights nito, o ano-ano mga flights ito, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Ilulunsad na ng Cagayan North International Airport ang Benamanong International Flight sa susunod na buwan ng Agosto. Ito ang inanunsyo ni Jose Marie Ponce, outgoing administrator ng Cagayan Economic Zone Authority. Ayon sa opisyal, 2 flights mula sa Macau at China ang lalapag sa International Airport ng Cagayan sa bayan ng Lalo para sa kanilang maiden international flight sa August 23. Sinabi ni Ponce na ang naturang biyahe ay mula sa inisyatibo ng Pai Hao Investment Company sa pakikipagtulungan ng International Pacific Airways. Ipinahayag ng outgoing CESA Administrator na kasalukuyan ng minamadali ng airport management ang pagtugon sa mga pamantayan na itinatakda ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa launching ng kanilang international flights. At iyan ang ating good news para sa MBC Network News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik.
May napansin ba kayong kakaiba sa sona ni Pangulong Duterte? Ano nga ba ang kaibahan ng unang sona ni Digong kumpara sa ikalawa niyang sona? Bukod sa mga kakaibang camera shots ni Direk Brillante Mendoza, alamin natin sa Alam Ba News Report ni RH09 Rita Salonga. Kakatapos lang ng pangalawang State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang unang sona nito ay focus sa laban nito sa illegal na droga at pagsugpo sa korupsyon at paglilipat sa federalismo, ngayong taon, iba naman ang binanatan ng Pangulo. Oo, tuloy pa rin ang pag-upak ng Pangulo sa isyu ng illegal na droga. Ngunit kaakibat nito ang pagtira sa Commission on Human Rights na nagiging hadlang dahil sa di umano'y paglabag ng karapatang pantao ng mga pulis. Ayon sa Pangulo, nirerespeto niya ang lahat ng buhay, katulad ng pagbibigay halaga nito sa kanyang sarili. Ngunit kailangang puksain rin naman ng mga beast at vulture na sumisira ng buhay at kinabukasan ng mga Pilipino at pumipigil sa pagunlad ng bansa. Naging punching bag rin ng Pangulo ang mga mining company nang makiusap ito sa kanyang mga kaklase at fratmate na itigil na ang paghingi sa kanya ng pabuya dahil mapapahiya lamang daw ang mga ito sa kanya. Kasama rin sa naging sona ng Pangulo ang pag-request sa Kongreso na gumawa ng isang disaster response dahil para sa kanya, ibang lumaban ng kalikasan at tayo bilang lagi na lamang sinasalanta ng iba't ibang klaseng trahedya at natural calamity ay dapat laging handa at kaagad ang aksyon. Inamin rin ng Pangulo na patuloy niyang itataguyod ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ngunit duda ito kung makakamit niya ito hanggang sa ito'y mamatay. Ayon nga sa kanya, patuloy nitong susuportahan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Huwag daw matakot ang mga ito na gawin ang kanilang tungkulin sa bayan. Kasunod nito ang pangakong dagdag benepisyo tulad ng healthcare, scholarship sa kanilang mga anak at iba pa. Mahigit 2 oras ang itinagal ng sona ng Pangulo at pagkatapos noon ay lumabas pa ito para harapin ang mga nagrally sa labas ng batasang pambansa. At hindi pa rin siya tumigil dahil isang press con rin ang ginawa nito para naman sa mga miyembro ng media. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Madalas ka bang mabalisawsaw? Ano nga bang sanhi ng balisawsaw at paano nga ba ito mawawala? Itagpo ninyo ang inyong mga kaibigan na madalas makaranas nito para malaman nila kung ano-ano nga ba ang kailangan nilang iwasan para hindi na muli makaranas ng balisawsaw. Narito ang ating PS I Tag You Report. Nakakaramdam ka ba ng madalas na pag-ihi na may kasamang sakit? Posibleng uminom lamang kayo ng madaming tubig, ngunit hindi naman kayo pala inom at ihi kayo ng ihi. Ang tawag dyan ay balisawsaw. Ang normal na pag-ihi ay 4 hanggang 8 beses lang a day. Kapag kayo ay lumagpas dito, maaaring meron ng problema sa inyong pantog. Narito pa ang ilang palatandaan na kayo ay binabalisawsaw. Kakaibang kulay ng ihi. Hindi makontrol na pag-ihi, laging nakakaramdam ng urge ng pag-ihi, pananakit ng maselang bahagi habang umiihi, katamtamang hanggang mataas sa temperatura ng lagnat, pananakit ng lower abdominal area, at minsan ay ang pagkakaroon ng dugo sa ihi. Ang ilan ay napagkakamalan lamang itong epekto ng madalas na pag-inom, kaya ang tendency ay binabawasan ng pag-inom ng tubig. Ngunit mali ang paniniwalang ito. Narito ang ilang lunas para sa kondisyong ito. Monitor fluid intake. Uminom ng at least 8 to 10 glasses of water. Iwasang uminom ng kape, tsaa o soft drinks and alcohol. Modify your diet. May mga pagkain nakakaapekto sa lining ng ating bladder. Iwasan ang pagkain na maaanghang, tsokolate, produktong may caffeine, at tomato-based products. Practice bladder control. Sanaying i-hold ang inyong urge sa pag-ihi more than you normally do. Perfect diet for you. Kumain ng kalabasa, cherries, blueberries, cranberries, brown rice, saging, barley, at patatas. Iwasan ng beans, spinach, strawberries, mani, beets, suka, at ilang baked products. Pinagbabago
Pinabawalan na ni US President Donald Trump ang mga transgender na sumali sa US Armed Forces. Sa kanyang Twitter account, sinabi ng US President ang desisyon ay kasunod na rin ang pakikipag-ugnayan niya sa mga general at military expert. Noong nakaraang buwan ay inanunsyo rin ni Defense Secretary James Mattis na i-delay nila ang pagpapatupad ng pagpayag sa mga transgender na makisali sa US military. Ang nasabing desisyon ay salungat sa unang pag-aproba ng Defense Department sa ilalim noon ng Obama administration. Samantala, aapila ng not guilty ang Australian Cardinal at Vatican Treasurer na si Cardinal George Pell sa kasong sexual assault na kinakaharap nito. Ayon sa abogado ni Pell, personal na dumalo ang 76 na taong gulang na pari sa isang maikling pagdinig upang patunayang inosente ito sa isinampang kaso. Una rito, inakusahan si Pell ng maraming reklamo ng sexual assault noong kabataan nito batay na rin sa record ng pulisya. Mariin at paulit-ulit namang itinanggi ng Vatican Treasurer ang nasabing mga aligasyon. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Inamin ni Lolit Solis na sobra siyang nasaktan sa pang-aalipusta sa kanya ng isang umano'y fan ni Chris Aquino. Ito'y matapos na makita silang dalawa ni Chris sa kasal ni Alfred Vargas kay Yasmin Espiritu noong linggo, July 23, kung saan pareho silang gumanap na principal sponsor. Sa Instagram post ni Lolit, isang may username na at the good find for you ang inalipusta si Lolit dahil hindi umano nababagay ang talent manager sa hanay ng mga naging principal sponsors dahil gathering umano iyon ng mga civilized at edukadong tao. Agad na sinagot ni Lolit ang nasabing komento at sinabi nito na naloka siya sa pang-aalipusta sa kanya ng fan ni Chris at alipusta to the bones umano ang ginawa nito sa kanya. May himig pagtatampo rin si Lolit nang sabihin nito ang mga katagang, "Grabe naman, sineryoso yung kagagahan ko." Sabay sabi nito nang marami pa ring solid fans si Chris. Bagamat ipinagtanggol ito ni Chris, ngunit naglitanya pa rin si Lolit dahil hindi raw siya makamove on sa panlalait sa kanya. Anya kahit kailan ay hindi niya inilagay sa kanyang isip na kapantay niya ang mga matataas na tao sa lipunan dahil alam niya raw kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaligha sa mundo ng showbiz. Kapapasok lang pong balita. Kakaanunsyo lang po ng Malacanang, may minuto lang po ang nakaraan, nagkansela na ng pasok ang Malacanang sa lahat ng government offices at public schools sa NCR. Kasama na po ang Metro Manila. Inuulit po natin, kakalabas lang pong balita mula sa Malacanang. Malacanang, nagkansela na po ng pasok sa lahat ng government offices at public schools sa NCR. Kung pag-uusapan natin ito ngayong hapon, panghapon, yung mga panghapon na papasok, huwag na kayo pumasok dahil yung mga may transaksyon sa gobyerno, umuwi na sila. Para naman sa ating live poll, ang tanong po natin na nakapost, kung ikaw ang tatanungin, tama ba? O ang katanungan po natin ngayon, kung magtutuloy-tuloy ang o kanino dapat ituloy ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas. Nangunguna pa rin ng China. Ang score po niyan is 1,913. America, 244. Sa Russia naman, 645. Pwede niyo puntahan ang Facebook page ng DZRH News Television para makisali po sa aming live polls at makialam sa mga issue ng lipunan at ika nga nila, vote wisely. At yan, at sumayin nyo na naman ang isang oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.
of fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its mini sweepstakes special draws. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Bago. Ituloy ang bango with Pride. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Reaching. Informing. Entertaining. Engaging the Filipinos whenever, wherever. Through our influencers from the 200 radio stations in the country. On air